Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, mga insidente ng pagdukot sa ilang Korean nationals na kinasasangkutan ng ilang pulis sinimulan ng imbestigahan sa Senado. Ground rules para sa formal talks ng socio-economic reforms nilagda na sa ikatlong round ng peace talk ng pamahalaan at National Democratic Front sa Rome, Italy. Issue sa pagdideklara ng bilateral ceasefire agreement at talakayin sa susunod na peace talks. Rule of Law Index rating ng Pilipinas bumagsak dahil sa hindi nare-resolbang mga kaso ng pagpatay. Malawakang pagbubaklas ng illegal fish pen at cages sa Laguna Lake, inumpisahan na ng pamahalaan. Pagtatayo ng permanent shelters para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Visayas, pinatatapos ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa Marso. At BFP firefighters at NHA builders paglalabanan ang nalalabing slot sa quarterfinals ng 5th UNTV Cup sa Linggo. Magandang tanghali. Humarap sa Senado ngayong araw ang mga pulis na isinasangkot sa GICJU kidnap slay case na kinabibilangan na Superintendent Rafael Dumlao at Anti-Illegal Drugs Group at SPO3 Rique Santa Isabel. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nagpapatuloy nga dito sa Senado ang isinasagawang pagdinig patungkol sa mga manikaso ng tokhang for ransom na kinasasangkutan ng mga polis. Partikular na nga ito sa kaso ng kidnapping at pagkakapatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju sa loob ng headquarters ng Philippine National Police. At Flor, ngayon ay humarap nga dito sa pagdinig ng Senado yung mga itinuturang suspect sa pagkakapatay kay Ju na si SPO3 Ricky Santa Isabel at Police Superintendent Dumlao. Sa pagtatanong kanina ng mga senador, Flor, una sila nag-focus dito kay Santa Isabel na siya namang itinanggi na siya yung namuno dito sa pagdakip, pag-torture at pagpatay sa Koreanong si Ju. At kwento nga ni Santa Isabel kanina ay pinilit lamang siya ni Police Superintendent Rafael Dumlao dito sa naging operasyon at siya mismo anya ay nagmamaniobra ng storya upang madiin si Santa Isabel sa kidnapping case ni Ju. Ayon kay Santa Isabel ay nasaksihan na lamang niya na tinatorture at pinapalo ng 45 si Ju sa headquarters at sumama lang siya sa pagdadala ng katawan ni Ju sa punerarya. Itinanggi rin niya na nag-apply siya sa Anti-Illegal Drugs Group at hinataklaan niya siya ng kanyang mga superior para maging bahagi nito. Diniin naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa si Santa Isabel na pangunahing suspect umano sa pagdakip at pagpatay kay Ju base anya sa mga nakalap nilang testimonya sa ilang kapwa pulis, pati na rin yung CCTV footage ng nakitang pag-withdraw anya ng pera ni Santa Isabel sa bank account ng pamilya ni Ju. At kanina rin, Flor, ay humarap din dito nagsalita din briefly yung kasambahay ng pamilya ni Ju na si Marisa Morchico at siya mismo ay diniin niya o tinuro niya rin si Santa Isabel bilang pangunahing kasama dun sa operasyon na pumasok mismo sa bahay nila at naghalughok at nagnakaw pa ng ilang gamit anya ng pamilya ni Ju. At kanina rin sinabi rin ni PNP Chief Ronald De La Rosa na meron pala nakaraang kidnapping case sa Santa Isabel noong March 2007 pero yan mismo, Flor, ay tinanggi mismo ni Santa Isabel at sabi niya pambibintang lang yon at handa umano siya magpaliwanag dyan sa ibinintang na yan sa kanya. At sa naging report kanina lang, Flor, ng Philippine National Police, sinabi nila may 14 million assets na real property pala itong si SPO3 Santa Isabel. Meron siyang 5 house and lot sa Bagumbong, Caloocan City at nagmamay-ari rin siya ng commercial building at ilang mga sasakyan. Sa mga also to, Flor, si Senator Grace po na yung nagtatanong. Kanina, nauna na si Senator Tito Soto at si Senator Rizzo Hontivero. Si Senator Grace po naman ang magtatanong ngayon. Inaasahan natin, Flor, na magiging mahaba pa itong pagdinig na to dahil marami pa dun sa listahan ng mga resource speakers so hindi pa natatanong. At marami rin mga nakapilang mga senador na nakatakda din na mag-interpellate o mag-interrogate dito sa mga nasasangkot na mga polis. Inaasahan natin, Flor, maliban dito sa kaso ni Korean businessman Ji Ik-ju ay maaring matalakay din dito yung isa pang kaso naman ng kaibigan ni Senator Panfilo Lacson na Chinese-Filipino na nadakip din sa May Kawayan, Bulacan, Agosto noong nakaraang taon. Flor? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nagulat ng live mula sa Senado. Nagpasalamat si PNP Chief
Ronald Bato de la Rosa sa Senate Committee on Public Order and Safety sa pagkakataong ibinigay sa kanya para mabigyang linaw ang GECU slay case na kinasasangkutan ng ilang pulis. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Lea! Magandang tanghali sa iyo, Flor. Bagamat nagpapasalamat sa pagkakataong ibinibigay ng House Committee on Public Order and Safety sa pambansang pulisya upang maliwanagan ang GECU kidnap slay case, sinabi ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na ikinalulungkot nila ang pagkakapatay sa Korean businessman noong October 18, 2016. Aniya, nahihiya siya sa nangyari at sa ginawa ng kanyang mga tiwaling tauhan bilang pinuno ng pambansang pulisya. Kaya naman nais aniya niyang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni G at makamtan ng pamilya ang siya. Aniya, sa pamamagitan ng Senate hearing sa tulong ng mga senador ay maliliwanagan na ang totoong nangyari sa pagdukot at pagpatay kay G at kung sino-sino pa ang nasa likod ng nasabing krimen. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan. Nagulat mula sa Kamkrame. At babanasahin na ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa PNP o ang PNP Anti-Illegal Drugs Group at Anti-Kidnapping Group bunsod ng pagdukot at pagpatay sa Korean national na si GECU. Nagbabalik si Lea Ilagan. Simulan ng linisin ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga tauhan at opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group at Anti-Kidnapping Group. Aniya, nais niyang siguraduhin na walang bahid na anumang anomalya ang namumuno maging ang mga tauhan nito. Importante din aniya na may disiplina, pagmamahal sa trabaho at dedikasyon sa paglilingkod ang mga ito upang hindi masilaw sa anumang halaga ng pera. Ulitin natin yung background investigation ng mga tao na yan, background check natin. Pag may mga problema, tanggalin natin. Una nang sinabi ni AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro na nagsasagawa na sila ng character audit sa kanilang hanay upang hindi na malusutan ng mga scalawags tulad ng grupo ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Continuing yung effort namin sa programa ng ating pamahalaan to get rid of scalawags, misfits, and corrupt officials sa ating hanay. Samantala, kinumpirma din ni Chief PNP na hindi rin pinayagan ng Pangulo na mag-resign bilang hepe ng AIDG si Colonel Ferro. Because sir, si Ferro is also tendering his resignation kasi napapahiya na siya sa'yo. Ang sagot naman ni Presidente is, bakit kasalanan mo ba yun? Bakit ka mag-resign? Ang dami mo ng accomplishment na nagawa. Patuloy mo yung trabaho mo. Ang internal cleansing sa hanay ng PNP ay bunsod na rin ng pagkakasangkot ng ilang tauhan ng AIDG sa GECU kidnap slay at ang mabagal na pag-iimbestiga ng AKG sa kaso sa ilalim ng dati nitong pinuno. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Kamkrame. Sa iba pa mga balita, nilagdaan na ng Government Panel sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang ground rules para sa isasagawang social economic reforms sa pagtatapos ng third round ng peace negotiations sa Rome, Italy. Narito ang report ni Edith Artates. Tumagal ng 6 na araw ang third round ng formal peace talk ng pamahalaan at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Bago pa man talakay ng unang agenda sa pagsisimula ng usapang pangkapayapaan na isinagawa sa Rome, Italy, pinag-usapan muna ng magkabilang panig ang ilan sa mga isyong kinakailangan ng agarang atensyong may kinalaman sa pag-usad ng peace negotiation. Kabilang narito ang pagpapalaya sa mga political prisoners at ang socio-economic projects. Kaugnay nito, sa huling araw ng peace talk ay nilagdaan ng pamahalaan at ng NDFP ang ground rules na inaasahang magpapabilis sa pagtatalakay sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER. Ito ang magsisilbing guidelines para sa isasagawang workshop at pagpupulong ng reciprocal working committees on social and economic reforms ng bawat panig. Pangunahing makikinabang dito ang mga magsasaka at iba pang farm workers. Displays our seriousness to tackle the agreement on socio-economic reforms, which we regard as the heart of the peace talk. Una nang nilagdaan ng supplemental guidelines para sa full operation ng Joint Monitoring Committee sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law
o Karil. Batay sa inilabas na joint statement, inihayag ng NDFP na mayroon pang 3 peace consultant na nananatili sa detensyon. Gayun din ang umano'y paglabag ng unilateral ceasefire ng pamahalaan na nakakaapekto sa peace talk. Ayon naman sa GPH panel, palalayain nito ang natitirang NDFP consultants na nakabilanggo kapag napirmahan ang bilateral ceasefire at sa pamamagitan ng nilagdaang guidelines para sa implementasyon ng Karil ay magagawa ng karampatang aksyon ang mga lalabag sa ceasefire. Samantala sa February 22 hanggang 27 nakatagdang magpulong sa The Netherlands ang GPH at ang NDFP Ceasefire Committee kaugnay ng interim bilateral ceasefire. Positibo naman ang pananaw ng NDP sa magiging resulta ng usapang pangkapayapaan. Humihingi naman ito ng suporta sa ating mga kababayan. Nagsisika po dalawang panel sa NDFP para sa mga magsasaka, manggagawa, mga kababaihan, indigenous people, kabataan, lahat na nakikilaban para sa kapayapaan na may hustisya ho. At umaasa kami na magiging positibo ang magiging resulta ng negosasyon kaugnay nito. Napakahalaga ang suporta ng taong bayan. Matapos ang ikatlong round ng formal peace talk dito sa Rome, nakatakda naman gawin sa April 2 and 6 ang fourth peace negotiation sa Oslo, Norway. Edith Artates, UNTV News and Rescue, Rome, Italy. Samantala, hindi nakadalo si Communist Party of the Philippines o CPP founder at NDFP Chief Political Consultant Jose Maria Sison sa huling araw ng third round ng peace talks. Sa mensahe na binasa ni NDFP Peace Panel Senior Advisor Luis Halandoni, pinuri ni Sison ang magandang kinalabasan ng pag-uusap. Sinabi rin ni Sison na tiwala siya na magkakaroon din ng positibong resulta ang ika-4 na pag-uusap sa itinakda sa Abril. Sa ngayon, nasa ospital si Sison at nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Meron siyang confidence that he will get better. At nandoon si Julie De Lima at yung ibang mga doktor na tumutulong sa kanya. At nagpapasalamat siya siyempre para sa mga best wishes and greetings from different people. Sa iba pang balita, inihayag ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na bumagsak ang rating ng bansa sa Rule of Law Index ng World Justice. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Labis na nakaapekto sa Rule of Law Index rating ng Pilipinas ang mga hindi nareresolbang kaso ng pagpatay sa bansa. Ayon kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang grado ng Pilipinas sa Rule of Law Index ng World Justice Project. Ang Rule of Law Index ang kinikilalang batayan kung gaano kabisa ang pagpapatupad ng hustisya sa iba't ibang bansa. Mula sa pang-6 na po noong 2014, umakyat ang bansa sa pang-51 pwesto noong 2015. Ngunit bumagsak ito sa pang-70 pwesto nitong nakaraang taon. Many of them committed brazenly with public warnings against drug pushing or addiction. It is not surprising, therefore, that the perception of the rule of law in our country has swung from marked improvement to a downgrade. Itinuturing anya ito ng hudikatura bilang isang indikasyon ng pagkawala ng tiwala sa sistema ng hustisya sa bansa. Kaya payo niya sa pamahalaan maghanap ng paraan upang maremedyohan ang unsolved killing sa bansa. The government pillars of criminal justice must come together to ponder on what kinds of genuine changes are required to bring about real justice. May babala rin si Sereno sa mga naninira sa hudikatura. Any effort to weaken the judiciary is to weaken our country. We can only ensure protection of the rights of every citizen, including those in the business community, if we have a judiciary that is truly independent and strong. Sa kabila nito ay nanawagan naman ang punong maestrado na patuloy na magtiwala sa sistema ng hustisya sa bansa, lalo na't walaan niyang tigil ang hudikatura sa pagpapatupad ng kinakailangang mga reforma. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Makati City. Susunod,
Malacanang iginiit na hindi taktika ang re-investigation ng Mama Sapano incident para matabunan ang mga isyong kinakaharap ng pamahalaan. Palawakang pagbubuklas ng mga illegal na fish pen at cages sa Laguna Lake, inumpisahan na ng pamahalaan. At pagtatayo ng permanent shelters para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Visayas, pinatatapos ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang Marso. Sinimulan na ng pamahalaan ang pagbakla sa mga fish pen at fish cages sa Laguna Lake. Mula sa Cardona, Rizal, may report si Ray Pelayo live. Yes, Ray. Yes, Lord. Nandito pa rin tayo sa gitna ng Laguna Lake. Kasama natin itong pwersa ng Philippine Coast Guard habang may sinasagawa itong demolition ng mga fish pen at fish cages dito sa Lawa. Nagsanib pwersa ito ang Department of Environment and Natural Resources, yung LLDA, kasama ng Philippine Coast Guard at NBI. Ang pumalaot kanina ang grupo para tumungo dito sa area. Nasa 10,000 hektarya ang lawak ng Laguna Lake at ayon sa DNR, maabot sa 13,000 na hektarya ang masasakop ngayon nitong mga fish pen at fish cages. At dapat ay 10% lamang yung pinaka-carrying capacity nitong lava, subalit umaabot na yun ito sa mahigit sa 13,000. At ngayon 2017 ay wala pang ini-issue na renewal ng mga permit ang LLDA para sa mga operators ng fish pen at fish cages. At maituturing na itong illegal ayon sa DNR. Hindi sila kagawaran, dapat ay makapagpahinga muna ang lawa at magkaroon ng panahon para sa healing period at makadaloy ng maayos ang tubig. Naghahanap na rin ng teknolohiya ang DNR upang malinis ang lawa at maiwasan ang pagtatapon ng dumi gaya ng mga septic tank dito sa lawa. Ang Department of Agriculture naman ay naghahanap na ng ibang mapagkukunan ng supply ng mga isda dahil 36% ng supply sa Metro Manila ay nanggagaling dito sa lawa. Flor? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo. Naroon po siya. Nagulat ng live sa Cardona, Rizal. Muling nanawagan ang DNR na mahigpit na ipatupad ang solid waste management upang masolusyonan ang problema sa basura sa bansa. Narito ang report ni Aga Kaakbay. Bukod sa dami ng ulan, isa sa mga sinasabing nagpalala sa mga pagbaha ng ilang lugar sa Mindanao, partikular na sa Misamis Oriental nitong mga nakaraang linggo, ay ang mga drainage system at waterway na barado ng basura. Kaya naman muling panawagan ng Department of Environment and Natural Resources sa isinagawang 3rd Zero Waste Month Celebration at 13th Zero Waste International Conference sa UP Diliman, Quezon City, ipatupad ang matagal nang umiiral na programa ng pamahalaan na solid waste management. Sa pamamagitan nila nito ay masolusyonan ang problema ng bansa sa kalusugan, gayon din ang epekto ng mga kalamidad tulad ng pagbaha. Ang pinaka-importante ay makipag-partner sa local government or mga mayors, even barangays or governors na willing maggawa ng solid waste management program na ang kailangan lang ay maging honest, less corruption, na yung kahit na anong kinikita ng any level of the government level doon ay i-give up para sa ating kalikasan. Sa Solid Waste Management Program, itinuturo ang tamang pagproseso ng mga basura gaya ng paghihiwalay ng mga basurang nabubulok sa di nabubulok, tamang pagre-recycle, pagre-reuse, at ang pagkokontrol sa mga materyales upang gawing bagong produkto. Layunin ng DENR kasama ang Mother Earth Foundation at Global Alliance for Incinerator Alternatives na magawa ang waste management program sa bansa sa paraang mura, gamit ang low-tech solutions at makagawa ng mga karagdagang hanap buhay. Noong 2014, idiniklara ng dating Pangulong si Benigno Aquino III ang buwan ng Enero bilang Zero Waste Month sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 760. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinaningan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng hanggang Marso ang mga ahensya ng pamahalaan upang tapusin ang mga housing project para sa mga biktima ng bagyong Yolanda.
Kahapon, ininspeksyon ng Pangulo ang housing project ng pamahalaan sa New Hope Village sa Tacloban City kung saan itinurn over ang mahigit 1,000 housing units sa mga apektado ng bagyo. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Dismayado si Pangulong Rodrigo Duterte sa mabagal na proseso ng pagkakaloob ng mga housing unit sa mga benepisyaryo nito na nawala ng tirahan matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda mahigit 3 taon nang nakalilipas. Una lang sinabi ni Cabinet Secretary Lewencio A. Vasco Jr. na target matapos ang pagsasaayos ng linya ng tubig at kuryente sa relocation sites, ngunit tinutulan ito ng Pangulo. Sa talumpati ni Pangulong Duterte kahapon sa inaugurasyon ng New Hope Village sa Tacloban City, binigyan nito lang hanggang Marso ang mga concerned agency upang matiyak na makalilipat na sa permanent shelters ang nalalabing mahigit 8,000 pamilya na biktima ng Yolanda. January, February, March. March, lipat na dito at magbalik ako. Ano, kung hindi matapos March, magawa kayo na 5 cross. Cross? Yung pare kay Kristo. Ipakarga ko sa kanila, ikot-ikot dito. Lahat kayo naman ko. Sabayan ko kayo. Mag-resign tayo and let's give it to another guy na kaya niya. Ba't kung jamingin mo lang ang gobyerno, hindi talaga pwede sa akin niya. Sabi March, yung July, lahat March nandiyan na yan. Tubig. Bukod dito, may babala rin ang Pangulo sa sino mang magtitipid ng materyales at magiging dahilan ng pagkantala ng housing project. July is too far away. Gaya ng ginawa ninyo sa Armema, poor quality, kasi ang pera na, for example, 100,000, magbigay sa contractor, magbigay pa doon sa sinong sekretary, kung pakialam niya na, ang habuli ko yung kontrakto. Hindi ko ang kapitan. Pero pag pirma ng mayor, pirma ng lahat na. So, ang mabili niya ng material, instead of yero, hanap niya ng mga taro, magbago talaga kayo. Kung sabi ko hindi ito matapos, sunod buwan na Yolanda na naman, problema tayo. Tiniyak naman ng National Housing Authority na kabilang sa tinututukan ng ahensya ang kalidad ng mga itinatayong housing unit. However, pag may makita kami na defects, hindi substandard, defects. So remove and replace, repair, and hold the retention. Samantala, nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo ng pabahay mula sa administrasyon. After Yolanda, may daghap namon ginlauman nga hatag ni Duterte. Ukoy la ako dito na akong anak laanay. Kaya wala bang kami sabot nga may pabahay. Muna na mga diri kami makaabil. Sa kasalukuyan, mayroon ang mahigit 5,000 pamilya na nakakalipat sa kanilang permanent shelter habang mahigit 3,000 housing units pa ang kasalukuyang ginagawa. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Ibinahayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na kailangan ang reinvestigation sa Mamasapano encounter upang mabatid ang tunay na pangyayari sa madugong sagupaan na ikinasawi ng SAF-44. Narito ang report ni Leslie Longbo. Naniniwala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na dapat talagang magkaroon ng isang malayang investigasyon sa Mamasapano incident upang magkaroon ng closure para sa mga kaanak ng SAF-44. Ayon sa kalihim, maraming detalye ng insidente ang inilihim sa publiko, gaya ng kung bakit hindi nasaklolohan agad ang mga tauhan ng Philippine National Police Special Action Force na naipit sa bakbakan sa maisa ng Barangay Tuca na Lipaw, Mamasapano, Maguindanao noong January 25, 2015. Dapat din aniyang alamin kung sadyang isinakripisyo ang mga napatay na tauhan ng SAF upang huwag makompromiso ang peace talks noon sa Moro Islamic Liberation Front. Magugunitang 5 commander ng MILF kasama ang kanilang mga tauhan ang kabilang sa kinasuhan ng direct assault with murder dahil sa insidente.
Kailangan din aniyang suriin ang mga usapan sa cellphone ng ilang matataas na opisyal ng PNP upang matukoy kung hanggang kanino aabot ang pananagutan sa insidente. I believe na talagang napapanahon na buksan yan sapagkat dyan napakaraming itinatago nung nakarang administrasyon. Kung ako ay ilalagay ni Presidente bilang isang member dun sa commission, hindi na kailangang mag-inhibit kasi palagay ko yung mga inputs doon ay mapapakinabangan itong mga bagong members. Noong Martes, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na bubuo siya ng isang independent commission na mag-iimbestiga sa insidente. Ito ay matapos ang kanyang pagkwestiyon kung bakit hindi ginamit ang military air assets upang magbigay ng suporta sa kasagsagan ng Oplan Exodus. And I will create a commission of 7. Kagaya ng Agraba Commission noong panahon ni Marcos. I will appoint men of integrity and honor. And kung tanggapin nila, then I'll choose mostly for the justices of the Supreme Court. Isinagawa ang Oplan Exodus upang hulihin ang international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Napatay sa operasyon ang terorista, ngunit 44 na staff members din ang nasawi sa pakikipagbakbakan naman sa mga miyembro ng MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa lugar. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantalang mariin namang itinanggi ni Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na diversionary tactic ang Mama Sapanoy reinvestigation upang mapagtakpan ang mga isyu na kinakaharap ng pamahalaan. Kabilang narito ang pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ayon kay Attorney Panelo, ang reinvestigation sa Mama Sapanoy encounter ay sagot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa panawagan at paghingi ng katarungan ng pamilya ng SAF-44. Sinabi rin ni Attorney Panelo na panahon na para malaman ang buong katotohanan at papanagutin sa batas ang mga personalidad na sangkot sa insidente. And as we all know, the previous administration was biased on certain allies that were subjected to investigation. So it's about time we conduct another probe. Sa kaugnay pa rin na balita, pinabulaanan ni dating PNP Special Action Force Director Getulio Napeñas ang pahayag ni dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng Mama Sapano incident. At mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Magandang tanghali sa Mon. Yes, Wyla, wala umanong katotohanan ang mga ibinibintang ni dating Pangulong Benigno Aquino III laban kay dating PNP Special Action Force Director Getulio Napeñas kaugnay ng madugong Mama Sapano encounter. Batay sa inilabas na statement ni Aquino, sinabi nito na inutus niya si Napeñas na makipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines upang hindi makuyog ng mga rebelde ang SAF. Pinabulaanan nito ni Napeñas dahil unang-una, kahit kailan ay hindi daw siya nakatanggap ng direktang utos mula sa dating Pangulo. January 11 to 14 ang unang plano ng Oplan Exodus, subalit hindi ito natuloy dahil ang idadagdag sana na tauhan ng AFP na tutulong sa operasyon ay nasa Tacloban dahil sa pagbisita ng lider ng Simbahang Katoliko sa bansa. Muli siya nagpadala ng text kay dating PNP Chief Alan Purisima upang ipaalam kung kailan gagawin ang Oplan Exodus. Sumagot naman ito at sinabing aprobado na ni Pangulong Aquino ang January 23 to 26. Nilinaw ni Napeñas na walang sinasabi tungkol sa koordinasyon sa AFP noong panahon na nabigyan siya ng go signal at laging kay General Purisima pinadadaan ni Aquino ang kautusan. Ayon kay Napeñas, ginawa niya ang kanyang trabaho, subalit nakalulungkot na hindi sila tinulungan noong panahon na naiipit sila sa sitwasyon. Naniniwala si Napeñas na nais lamang ibintang sa kanya lahat ni dating Pangulo Aquino upang makaiwas ito sa pananagutan sa pagkamatay ng SAF-44. Ayon kay Napeñas, nakahanda siyang harapin ang kaso na isinampa laban sa kanya. Yan ang latest, balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, live mula sa Quezon City. Pinagpapaliwanag ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, ang records officer na nakatalaga sa Special Prosecutor Office, hinggil sa muling pagkakabinbin ng Mama Sapano case. Narito ang report ni Mirasol Abogadil.
Nagpalabas na ng show cause order si Ombudsman Conchita Carpio Morales laban sa dating records officer ng Special Prosecutor's Office hinggil sa umano'y pagkabinbin ng kaso ng Mama Sapano encounter na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Pinagpapaliwanag ni Ombudsman Morales ang isang nagngangalang Attorney Kagat-Kagat kung bakit na-delay ng halos 7 buwan ang kaso bago ito maihain sa Sandigan Bayan. Napag-alaman ng opisyal na June 2016 pa dapat due ang filing sa mga kaso laban kina dismissed Philippine National Police Director General Alan Purisima at retired Special Action Forces Chief Getulio Napeñas. Ngunit noong Martes lamang formal na naihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso. I gave her a show cause order to answer within 24 hours why she should not be faulted. Dumipensa rin ang Ombudsman sa isyu ng umano'y mabagal na pag-iimbestiga nito sa kaso. Excuse me, sinasabi nila masyadong matagal mag-decide ang Ombudsman. Ano lang ito, respondent is not even an accused. Why don't you look at the accused who are languishing in jail but whose cases remain undecided? Gagalit na kami kasi ang akala ng mga tao, kami ang nagpapatagal ng hindi. Samantala, inihayag rin ng Ombudsman na hindi makakaapekto sa isinasagawa nilang investigasyon ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng isang independent commission na magsasagawa ng mas malalimang investigasyon sa Mama Sapano encounter. Well, there are so many complaints. I'm not offended. I stand by my record. Whatever people say, I always say, look at our records, the records of the Ombudsman. I'm not offended at all. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Maraming katalungan ang ibinato kahapon ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa mga opisyal ng Department of Transportation kaugnay sa Memorandum of Agreement sa pagtatayo ng common station ng LRT at MRT. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Kinuwestiyon ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa mga opisyal ng Department of Transportation kaugnay ng nilagdaan na Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng Common Station o Unified Station ng MRT at LRT sa Quezon City. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, binatikos ang ahensya dahil sa umano'y pagpanig nito sa interes ng malalaking negosyante kaysa sa mga commuter. Yung technical nyo, that is a justification doon sa gusto nyo mangyari. What we want is comfort and convenience of the passengers. Was determined through a technical and engineering study. Ayon sa House Speaker, kung ikukumpara ang orihinal na plano noong 2009 at sa kasalukuyang isinusulong na Unified Station, nasa 700 million pesos lamang ang magagastos ng pamahalaan kung sa tapat lamang ng SM North Annex sa EDSA ito itatayo. Mas konbinyente rin anya ito sa mga pasahero dahil hindi na kinakailangang maglakad pa ng malayo upang makasakay muli ng isa pang tren. Ngunit batay sa nilagdaang Memorandum of Agreement noong isang linggo, umabot na sa 2.8 billion pesos ang kakailanganing pondo sa bagong lokasyon ng Common Station na nasa pagitan na ng dalawang malaking mall sa North EDSA. Yung win-win solution na sinasabi nila, yung interest ng mga negosyante. Definitely, there will be a deeper investigation. No? Pag tinuloy nyo yan. Pinag-aaralan na ng minority group na magsampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng DOTR kaugnay ng kontrobersyal na konstruksyon ng Unified Station. Kaugnay naman ng mga pinapasok na kontrata ng DOTR, ayon sa liderato ng Kamara, maanumalya ang mga concession agreement na pinapasok ng ahensya para sa privatization ng maintenance at pag-ooperate ng mga airport at railway system. Ngunit tayo sa DOTR, sumusunod lamang sila sa mga umiiral na probisyon ng Republic Act No. 7718 o Build, Operate, Transfer Law. The concession agreement itself is the franchise. That's under the Build, Operate, and Transfer Law, Mr. Speaker. Talaga? Ayon sa liderato ng Kamara, titingnan nilang mabuti ang mga kasunduang ito lalo na't may mga nakikitang problema sa mga serbisyo ngayon sa mga paliparan, lalo na sa mga serbisyo ng mga tren. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Kaya naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Payod to, Deb!
Yes, daghang salamat la kayo ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagalain-lain dapit sa atong nasod. Posible nga mabalhin na karong tuiga ang Oriental Mindoro Provincial Jail human maaprubahan ang kapin sa usa ka gatos nga milyon nga pondo alang sa pagpabuhat og bago nga presuhan. Kini ang report ni Sherwin Colobong. Aprobado na ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang 1.46 billion pesos na budget para ngayong taon. Kabilang sa pinondohan ng sangguniang panlalawigan ay ang 100 milyong pisong proyekto para sa pagpapagawa ng bagong kulungan ng probinsya na itatayo sa bayan ng Bansud. Ayon kay Vice Governor Humerlito Dolor, bukod sa nagsisiksikan na ang mga preso ay hindi na rin sila kampante na nasa loob ng Kapitolyo ang naturang kulungan. Saan ka naman kasi nakakita na provincial jail na sa loob mismo ng Kapitolyo? Ang pag-itan niya mismo sa mga opisina, jealousy lang. So, kailangan siya talagang ilipat. Ipinagpasalamat naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang nakatakdang paglipat sa Oriental Mindoro Provincial Jail. Ayon sa warden nito na si Major Romeo Delmo, malaking ginhawa ito sa mga bilanggo na malasardinas na ang kalagayan sa kanilang mga selda. Ito po ay isang napakagandang proyekto ng provincial government na natutuwa po ako dahil sa totoo po kami rito ay congested na. At ako po ngayon ay merong 819 mga nakapunong ito. Na kung kami malilipat doon po sa Bansud, na yung pong Bansud ay 8 hektarya po yun. Na yung paglipat namin doon, na kami bibigyan ng mahigit na 100 selda. Target matapos ang pagtatayo sa bagong kulungan ngayong taon. Sherwin Colobong, UNTV News and Rescue, Calapan Oriental, Mindoro. Kapin sa usa ka libo nga daycare students sa lungsod sa Aliaga, Nueva Ecija ang nipailam sa supplementation program sa Department of Social Welfare and Development. Tumong niining programa nga mapasaka ang nutritional status sa mga tinunan gikan sa 26 ka barangay sa Aliaga. Adlaw-adlaw ang gibuhat nga pagpakaon sa mga bata nga uban ang giila nga malnourished o kulang sa timbang. Sa Operation Timbang na ginaganap namin monthly, nag-increase po ng 30% yung mga bata. So, expected namin by the end of May, mag-i-increase lahat. Good, ma'am. 29 pesos ang kinatibuk ang budget alang sa pagkaon o gatas sa kada bata matag adlaw. Sa laing bahin, usa na sab ka munisipyo sa probinsya sa Batangas ang gideklara nga drug cleared sa Philippine Drug Enforcement Agency. Si Vincent Octavio sa maong report. Panibagong hamon. Ito ang tingin ng lokal na pamahalaan sa Balete sa lalawigan ng Batangas matapos ideklarang drug cleared municipality ng Philippine Drug Enforcement Agency Calabarzon Region. Ang bayan ng Balete ay binubuo ng 13 barangay at mayroong 25,000 populasyon. Kaya isang malaking hamon ang mapanatiling drug-free ang lugar. Sa totoo lang, ito ang pinakamatindi na pagsubok. Dahil na-declare tayong drug-free, ibig sabihin, hindi porket na-declare ka, okay na, wala na, tapos na laban. Hindi. Mas malaking challenge ito sa aking paniniwala at ganun din sa ating mga kapulisan sapagkat mahirap mag-maintain. At tulad nga sabi ni PD, Provincial Director kanina, madali yung mag-clear, ang mahirap ang mag-maintain. Ganun pa man, gagawin natin yung ating makakaya. Ang LGU naman, very supportive sa ng PNP dito sa Balete. Tingin ko kaya-kaya naman. So ito may karampatang requirements na kailangan matupad ng isang local government unit para maideklara silang barangay drug cleared. Maliit yung possibility na bumalik yung pagiging drug affected ng isang lugar pag maayos yung pagkaka-implement ng mga safeguards. Umabot sa 174 ang naitalang sumukong drug dependent sa Oplantokhang ng PNP. Ang mga ito ay sumailalim sa rehabilitasyon at napagkalooban ng livelihood program ng pamahalaan. Ito na ang ika-4 na bayan sa Batangas na idineklarang drug cleared ng PIDEA Region 4A. Nauna na rito ang bayan ng San Luis, Alitagtag at San Nicolas. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo lakay.
Dagang salamat, Deb Riveral. Susunod, BFP Firefighters and HA Builders paglalabanan ang nalalabing pwesto sa quarterfinals ng 5th UNTB Cup sa linggo. US President Donald Trump ipinag-utos ng pagtatoy ng pader sa border ng Amerika at Mexico kaugnay ng kanyang anti-illegal immigrants policy. At bagong uri ng bulaklak natuklasan sa Tampakan, South Cotabato. Paglalabanan ngayong linggo ng BFP Firefighters at NHA Builders ang nalalabing slot para sa quarterfinals ng UNTB Cup Season 5. Narito ang report ni Bernard Dadis. Ang problema rito ang green and white shirts. Pasok ni Kabais. Malabanan. Stops. Pops. Yes. Kapwa nasa must-win situation ng NHA Builders at BFP Firefighters sa nalalapit nilang sagupaan sa darating na linggo alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Paglalabanan ng NHA at BFP ang nalalabing ticket para sa quarterfinals ng UNTB Cup Season 5. Ang BFP Firefighters ay may 5-4 win-loss record, habang ang NHA Builders naman ay may 4 na panalo at 5 talo. Kapag nanalo ang BFP, pasok na sila sa quarterfinals at magpapaalam naman sa liga ang NHA Builders. Ngunit kapag nanalo ang NHA, maipupwersa nila ang do-or-die game kontra BFP. Kailangan namin bumawi sa next game, kailangan namin manalo. Actually, kailangan ko lang i-condition yung mga utak nila eh. Yun na lang ang problema ko eh. Nawawala yung mga pinag-aaralan namin pag ano eh. Paghahanda pa namin defense namin at yung offense namin. Ang NHA ay natalo sa huli nilang laban kontra Malacanang Kamao noong January 15, habang ang BFP naman ang unang nagpatikim ng talo sa powerhouse team BOC Transformers na nakakuha naman ng automatic slot at twice to beat advantage sa semifinals. Bernard Dadis para sa UNTB Cup Season 5. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Darlene Basingan. Good afternoon, Darlene. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. U.S. President Donald Trump signed directives on Wednesday to begin building a wall along the 2,000-mile U.S. border with Mexico to curb illegal immigration and boost national security. Trump signed the orders at the Department of Homeland Security, whose responsibilities include immigration and border security. The Republican president is also expected to take further steps to curb legal immigration, including executive orders restricting refugees and blocking the issuing of visas to people from several Muslim-majority Middle Eastern and North African countries, including Syria. A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America gets back control of its borders, gets back its borders. Meanwhile, extremist fighters attacked a hotel in the Somali capital, Mogadishu, on Wednesday, killing at least 15 people and injuring more than 50 others. The assault on Daya Hotel started when a suicide car bomb exploded at its gates. A second explosion followed. Militants then opened fire and tried to enter the hotel. Security Minister Abdirizak Omar Mohamed said that security officers had ended the siege and shot dead all the attackers. Somalia's homegrown Al-Shabaab group claimed responsibility for the attack, which came at a time when the country is preparing to hold an election for lawmakers to choose a new president. And in Italy, magistrates have opened an investigation after a video was posted on the internet showing an African man drowning in Venice's Grand Canal as onlookers watched from nearby boats. At least 3 life rings were thrown into the water near the man, identified as 22-year-old Pate Sabali, but he did not appear to reach for them, raising speculation he wanted to commit suicide.
no one jumped in to help him. More than 181,000 migrants arrived in Italy by boat in 2016, an increase of almost 18% compared to 2015. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Waila. Thank you, Darlene Basingan. Uri ng bulaklak ang natuklasan ng mga eksperto sa South Cotabato. May report si Eileen Taclob. Hoya Larry Kahilogi. Ito ang pangalan ng pinakabagong bulaklak na natuklasan ng isang grupo ng mga eksperto sa kagubatan ng Danlag, Tampakan, South Cotabato. Ayon kay Dr. Milton Medina, ang Research Director ng University of Mindanao, marami pang mga halaman sa bansa na hindi pa rin natutuklasan hanggang sa ngayon. No, usually, the discovery of new species is really by accident. Because we do not know what's in the areas, especially in the Philippines now that our forest is being fragmented and there's so many deforestation all over, and we do not know where the species could be found, so it's really a gamble. Ang naturang bulaklak ang ikatlong species ng Hoya genus family na natuklasan sa Mindanao. Taong 2011, nang madiskubre ng grupo ni Dr. Medina sa Bukidnon ang Hoya reyesi na ipinangalan sa kanyang research partner na si Dr. Ricardo Reyes. Sa Marilog District naman sa Davao City, natuklasan ang Hoya josetea na ipinangalan ni Dr. Medina sa kanyang asawa. Ang Hoya Larry Kahilogi naman ay ipinangalan ng propesor sa kanyang research assistant. No, we just randomly name it after Larry because being a research assistant I think it's one of the noblest endeavor. Tinatayang may 300 klase ng Hoya flowers sa buong mundo at 200 dito ay matatagpuan sa Pilipinas. Sa pagsisikap din ng grupo ni Dr. Medina, kinikilala na ng UNESCO at sa buong mundo ang mga natuklasan nilang species ng Hoya plants. Ang mga natuklasang Hoya plants ay matatagpuan sa Central Mindanao University Museum. Payo naman ni Dr. Medina sa mga aspiring scientist na huwag mawawala ng pag-asa sa bawat ginagawang proyekto at pag-aaral at mas lalo pang palawakin ang kaalamang siyentipiko. Eileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali.